Hello guys, ito nga pala ang continuation sa birthday celebration ng aming tatay. Ayun na nga guys, hindi naman talaga mawawala ang inuman sa birthday yan. At nahagip nga ng kamera ang mga chicks sa likuran na siging sayaw. At talaga namang itong si Tia Lita ay hindi nagpatalo. At bumanas siya ng spaghetting pababa habang sumasakit ang kanyang ulo. At dito naman guys, ay pinabuksan na namin sa aming tatay ang kanyang mga regalo. Ang kanyang unang binuksan guys ay galing kay Rostan Channel. Ang napili kong iregalo sa kanya guys ay family picture. At kahit nga lang sa family picture ay buo kami. Dahil sa totoong buhay ay hiwa-hiwalay kami dahil may kanya-kanya kaming mga trabaho. Kasama nga din pala dito si Leo at Ellen dahil kahit alam namin na hindi na namin sila makakasama ay nananatili sila sa aming mga puso. At natuwa naman ako sa reaksyon ng aking nanay at tatay. At kahit man lang sa pamamagitan ng picture frame na to ay mananatiling buo ang aming pamilya. Hindi kami nabawasan dahil kami ay mas nadagdagan pa. Alam niyo ba guys na ito ang first birthday ng aming tatay na nakatanggap siya ng regalo galing sa amin. Dahil every birthday niya ay sa Manila siya nagse-celebrate. Minsan pa nga kahit araw ng birthday niya ay nagtatrabaho pa siya. At dumarating din ang time na nakakalimutan niya na birthday niya pala. Kung hindi pa namin siya babatiin. Kasi nga nakafocus siya sa pagtatrabaho para kumita ng pera para sa amin. Para mapag-aral kami at mabigyan ng magandang future. Kaya naman napagkasunduan naming lahat na umuwi at magbigay ng time para sa kanyang birthday. Hindi man namin siya nabigyan ng bonggang birthday party. Binigay naman namin ang aming best at effort para mapasaya siya sa araw ng kanyang birthday. Salamat nga pala sa mga taong tumulong, nagputong, nag-abot ng regalo, at nakisaya sa araw ng birthday ng aming tatay. Na-appreciate po namin buong pamilya ang inyong pakikisaya sa mahalagang araw ng aming tatay. Salamat nga din po pala sa aming Tia Elsie dahil nakadalo po siya sa birthday ng aming tatay. Ang ganda ng ngiti ng aming tatay nang abutan siya ng 3,000 pesos. At ito naman guys ang ikatatlong araw namin dito sa Mindoro. At tinawag ni nanay ang kanyang mga alagang manok para manghuli ng isa dahil gusto namin ng tinola. Dahil wala nang tirang ulam nung handaan. At talaga namang na-amaze ako dito kay nanay. Anong galing manghuli ng manok. Galing manghuli ah! Ang galing manghuli. At pinakain na rin ni nanay ang lahat ng kanyang mga alagang manok. Meron siyang mga manok at sisiw na nakakulong dahil kinakain daw ng bayawak. Napakaraming sisiw ng alagang mga manok ni nanay. Kung pwede lang magdala sa Maynila ay nagdala na ako para alagaan. Di bale, baka naman next uwi ay malalaki na sila. Dito naman guys ay pinuntahan ko si Tia para manghingi ng papaya. Paano sabi ni nanay ay may papaya daw si Tia? Akala ko naman ay tanim. Bala ko pa naman sana na mag-video na nagasungkit ng papaya. Pagdating ko din ay nasungkit na pala. Nasungkit lang pala sa kapitbahay. Ay di hiningi ko na lang ang aring isa at sabi ko nga ay abigyan ko na lang pag naluto. At yung manok nga ni ay nahuli na, itong papaya na lang ang inahintay. Dangan na nga ning dumami pa ang bunga ng papayang pinagsungkitan ni Tia. At nang may masungkit ulit sa sunod. At ito na nga guys, hawak-hawak na ng magkakatay ng manok. Ang manok na nahuli ni nanay. Sabi nga na ring asawa ko ay nahihiya daw siya at nabawasan na naman ang manok ni nanay. Pero wag kat, yan ang isang rason kung bakit yan nauwi din sa Mindoro. Favorite kasi niya ng adobo sa tuyo na native na manok, lalo na kapag maanghang. Kahit nga pag nasa Maynila ay siging bili ng native na manok, hindi baga nauumay. Thank you for watching guys. Thank you Lord sa lahat ng blessings. Bye-bye!